Alam mo ba na may isang sundalo na nakipaglaban ng halos 30 taon pagkatapos matapos ang digmaan? Noong 1945, iniwan si Hiro Onoda sa isang kagubatan sa Pilipinas. Ang utos sa kanya ay simple, huwag susuko, hintayin ang kautusan mula sa iyong commander. Kaya naghintay siya habang nagtatayo ng bagong mundo ang mga tao sa labas. Nanatili si Onoda sa kagubatan. Nanghuli siya ng pagkain, nagpatay ng mga lokal na sibilyan. Lumaban siya laban sa mga pulis at sundalo na hinahanap siya. Iniisip niyang espiya ang mga ito. Iniisip niyang patibong ang lahat. Noong 1974, makalipas ang 29 na taon, isang batang Hapon ang nakahanap sa kanya. Sinabi nitong tapos na ang giyera. Hindi naniniwala si Onoda. Isang tao lang ang makapagpapatigil sa kanya. Kaya isinakay sa eroplano ang dating commander ni Onoda, si Major Yoshimi Taniguchi, na noon ay nagbebenta na ng mga libro, ay lumapit sa kagubatan at personal na inutos kay Onoda na ihinto ang pakikipaglaban. Doon lang nagtanggal ng armas si Onoda. Hindi siya baliw, hindi siya nag-aalinlangan. Sinunod lang niya ang utos hanggang sa katapusan dahil iyon ang itinuro sa kanya at iyon ang mas nakakatakot.